Blessed morning po sa bawat isa. Pwede ho bang pakibati nyo naman yung mga nasa kaliwa, kanan, harap, likod po ninyo ng Advance Merry Christmas. Isa pong pinagpalang umaga kay Ma'am Lilian at sa atin pong Reverend Pastor Alex at sa inyo pong lahat. At sa mga nasa overflow at sa mga naka-monitor po via Facebook Live, blessed morning po sa inyong lahat. Allow me to share ito nilagay ng Lord sa puso ko in Philippians chapter 2, beginning verse 1 up to 11. Sabi ho dito, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in the very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang Diyos po ang siyang magpala sa kanyang mga salita this morning. Allow me to share to you this simple title, Follow His Humility. It's about imitating the meekness of our Savior. Sino ho yung every week sobrang napagpapala ho sa mga preaching messages dito po sa likuran ng pulpito? Amen po ba? Sino ho yung maraming mga natututunan every week? Pwede bang palakpakan muna natin ang ating pong Panginoon? Nung first Sunday po, tayo po ay tinuruan ni Ma'am Lilian dun sa napakagandang title na List is Great. Yun po yung first Sunday po na naituro. Amen po ba? Sinong na-bless? Sinong naaray? Amen po ba? Na second week ay binigay po ni Pastor Alex yung character over image. Yun po ang ibinigay ho sa atin ni Pastor Alex dun sa second week. And yung last Sunday po, yung binigay ng atin pong preacher na part ng NGYC, si Brother Jai, it is doable. Alam niyo po ang understanding ko na ang epekto ho ng mga preaching, hindi lang yung pagkapal ng notebook. Praise God sa mga nagtitake ng notes, sa mga nagsusulat, kumukuha ng mga takeaways, nagpipicture. Amen po ba? Yung nauso ngayon pag may preaching picture. High-tech na ang cellphone ngayon. Pag in-scan mo ng iPhone, magre-register yung mismong text. Ang galing. Hindi ka na nag-encode. Kumapal man po yan, pero ang pinakamagandang himalaho ng isang preaching, kapag tayo umuwi sa bahay o kahit saan man tayo magpunta, may aplikasyon sa mga natututunan. Amen po ba? Dahil walang kabuluhan yung pagkapal ng kwaderno, pagdami ng picture, kung walang application. And I know in my heart, sa bawat week na tayo po'y nandito, kapag tayo umuwi sa bahay, tayo'y nasusubok. Base po sa ating napag-aralan. Amen po ba? Pakisabi nga sa katabi nyo, humility. Let me share some verses po in 1 Peter 5 verse 7. Young men, in the same way, be submissive to those who are older. All of you clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud but gives grace to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you.
Another verse in Matthew 23, verse 11 to 12, the greatest among you will be your servant. For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Alam nyo itong buong buwang ito ng month of August, well, lahat naman ng buwan, ang dami ho nating natututunan. Pero kakaiba po ang buwan ng August. Tinuturuan tayo kung paano natin ibaba ang ating mga sarili. Ang babait po natin. Amen po ba? Tingnan nyo nga ho yung katabi nyong mabait. Napaka-humble po niyan. Amen po ba? Mapagbigay po yan sa pila. Hindi nag-overtake. Kapakumbabaan. Ang sabi ni John Stott, at every stage of our Christian development and in every sphere of our Christian discipleship, pride is the greatest enemy and humility our greatest friend. Ito po, magkalaban po ito. Tinignan ko po yung kasing kahulugan ng word na humility and pride. Lumabas when we say humility, humbleness, modesty, meekness, and shyness. While yung pride naman is arrogance, self-importance, superiority. Kabagsik na po, Yung pag minimension mo lang yung kasing kahulugan, yung bang kingapampangan, no kataram. Yung humility is humbleness, modesty, meekness, shyness, may mga ness. Pero pagdating sa pride, arrogance, self-importance, superior. Ba't naging Ruso yata yung termino ko? Meron po tayong exam this morning. Meron tayong gagamitin kung may thermometer, may barometer, meron pong humilimeter. Are you ready? Masakit to. Mapapaaray kayo, pero gradean nyo po ang sarili po ninyo. Take your humility count based on the following personal evaluation. Mabilis lang po ito. Ready na ho ba kayo? 1, I put others' interest before my own. Ang reference ko po is yung Philippians 2. Okay, I put others' interest before my own. Number 2, I am generous with encouragement. Praise God. Amen po ba? Pag mag-encourage kayo, huwag nyo nang tipirin. Total, wala namang bayad. I readily forgive those who hurt me. Hallelujah. Amen. Ba't mahina? Yan. Number 3 pa lang ho tayo. I readily forgive those who hurt me. Amen. Praise God. I quickly reconcile with those whom I have offended. Yung alam mong nakasakit ka, nasaktan mo asawa mo, nasaktan mo ang anak mo, nasaktan mo yung trabahador mo, alam mong guilty ka, pero minsan umiiral yung pride Diba? Boss ako Tatay ako Ba't ako hingi ng pasensya? Okay lang yan, hayaan mo. Hindi ho Okay? I quickly reconcile with those whom I have offended. I appreciatively receive correction. Amen. Oh, praise God. Lakas. I am kind to people from all walks of life. Kahit yung basurero sa amin, kinakausap ko, binibigyan ko ng tip. Amen? Ng pangkape. Amen? Pag hindi nyo minahal yan, babaho po kayo, maniwala kayo sa akin. Tama po ba ako? Yung simpleng mga ganitong mga trabaho na akala natin nasa laylayan, mahalaga po yan. Ano pa po? I readily admit it when I am wrong. Ganda ng humilimeter na to. Pasado po ba lahat? From 1 to 10, 10 is the highest. Sama ng tingin nyo sa akin. Di ko kayo galit, Ano pa po? I don't mind if people disagree with me. Second to the last, I give thanks rather than complain. And I always give God glory for my accomplishments.
Nasabi ko po kanina, nasusubok ang bawat araw natin sa loob o labas ng ating tahanan. Ito pong month na ito, ng month of August, grabe ho ito. Talagang natetest po tayo sa loob at labas ng bahay. Amen po ba? Huwag na tayong lumayo. Sa mga mag-asawa na lang ho, ay grabing kapag subukan itong humility na to. May kausap po ba ako dito ngayong umaga? Ay, nagkakalabitan na sila. Ay, ikaw yun, kaninang umaga, paksyab yan. Amen po ba? Nasusubok ho tayo pagkagising pa lang. Kasi natulog, hindi nag-uusap, yan tuloy ang bigat ng dibdib nyo. A-attend pa naman kayo ng Sunday. Habang nagbibis, alang kibuan Sabi ni lalaki, hindi nakaplansya yung damit ko Tinignan yung asawa. Tinamaan ng pride Wag na nga, kahit lukot okay na. Nasusubok ho tayo. Ang tanong, sinong unang susuko? Sinong unang magsasabi ng magic word na, my love, my darling, I'm sorry. Amen po ba? Amen po ba? Tatlong bagay ho ang gusto ko pong iwan when we say we follow Christ's humility. Number 1, let go of entitlement. Nabanggit po ito ni Pastor Alex the last Wednesday, yung mentality mindset, entitlement mentality, and the slave mentality na medyo worse po ito But allow me to elaborate, ito pong unang punto na nakita ho natin dun sa aklat po ng Philippians chapter 2. In verse 6, it says, he did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Ang Diyos ho na siya ho ay nandun sa kanang trono ng Diyos Ama, nangailangan ng Savior ang sangkatauhan, mas pinili niyang bumaba sa lupa, nagkatawang tao, isinuko niya ang kanyang pagka-Diyos. Meaning to say, yung kanyang karapatan. Amen po ba? When you say entitlement mentality, yung feeling natin lahat ng bagay meron tayong karapatan. Tinignan ko yung definition nito, the fact of having a right to something. Ito yung word na nagsasabing, akin ito, may rights ako. Christ had every right to glory and honor, yet He chose humility and service. Diyos po siya. Pero nagawa ho niyang i-let go yun. True followers of Christ release the demand to be first, praised, and served. Alam niyo po, ilang mga example lang napapansin ko when you say entitlement. Try niyong magpunta sa restaurant. Okay naman po, kung kaya niyo namang magbayad talaga, mayaman kayo, may kaya kayo sa buhay, pero maging aware ho tayo na Kristiyano ho tayo. Hindi natin nabili yung mga tao sa restaurant. Amen po ba? Kami nga ho ng pamilya ko pagkakain sa fast food, kahit naligpitin lang yung pinagkainan ho namin, pinagsasama-sama na namin. Ganun ko tinuturuan yung mga anak ko Yung pinagkainan, ligpitin kahit papano, ilagay sa isang tabi, okay na. Yung bang nahihiya kang iwan yung lamesa, parang nilusob ng 10 hapon. Amen po ba? Pansinin nyo yung ibang mga nasa resto, kung mag-utos, akala mo kanila yung taong inuutusan. Wala namang problema, rights mo yon. Customer is always right. Pero wag yung parang feeling na akala mo nabili mo yung tao. Pwedeng makiusap, brother, pogi, yun nga maganda pag tatawag ka ng waiter, pogi. Sisipagin yun. Hindi yung, Kenny, kuskusan mo na yun Oh, wow. Tapang. Amen po ba? Try niyong tignan yung iba. Alam ko naman kaya natin, pero nagre-reflect kung sino tayo. I remember to pong isang experience na to, hindi ko malilimutan. Dahil ako po'y laman ng kalsada. Dyan sa Dolores, nung time na yun, traffic. As in talagang nakastuck sa daan. May biglang bumuntot po sa akin. Hindi naman lahat po na maka Land Cruiser,
Baka may mga naka-Land Cruiser po dito, wag ho kayong magtampo sa akin. Hindi naman ho lahat ng mga naka-LC. Baka kakaiba lang itong nasa likuran ko. Abay, busina ng busina. Traffic. O teka, sula po. Kaya gawa kang underground, ka rin kadumalan. Mag-request ka DPWH, dakala rin pondo. O tasura na ako. Dahil ba naka-Land Cruiser ka, feeling entitled ka? Dahil 7 million worth yung sasakyan mo, bubusinahan mo ako? Yung bang pinipilit niyang itabi ko para siya ang traffic nga! Tasura na ako! Ay! Ganung tao po talaga, no? Yung binabago ng sasakyan, yung ugali mo, dati lang naman tayong nagko-commute ay. Amen po ba? Dati lang naman tayong nakikipaghabulan sa ulan. Nasakay ka lang sa halagang 7 milyon, o kaparatuta na. Parang gusto ko nang bumaba at kaya alam po ito mabiglayan niya, kalating kinuldos eh. Baka sabihin po niya, kanya, naalala ko, Kristiyano, kaya nagbigay ka na lang. May mga ganitong mga bagay, no? Pero hindi naman hulat ng naka-LC, may entitlement mentality. Yung iba naka-e-bike lang. Mga ibang ako mimimwa ka na ako na eh. O, mga naka-e-bike, nasa gitna kasi. Tabi, nibutad ko eh. Pastor, po, pumala rin maka-e-bike ka ako po, te. Ito yung isang kailangang idilo ng Lord sa atin. I remember 2 weeks ago, alam mo ni Pastor Alex, tinamaan ako ng trangkaso. Alam mo yung trangkasong lahat ng parte ng kaso-kasuan mo lahat. Ultimong baso, hindi mo yung gigil na gigil ka, madam na, sabi ni Sister, kumain ka. Inom ka. Pati baso halos, pupunta ka lang ng restroom, katabi mo na lang yung restroom, halos gumagapang ka. Ang pinopoint ko po talagang i-empty ka ng Diyos eh. Pinapakita ho ng Lord na tayo talagang wala tayong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Kapag nandun ka na, kahit anong ganda ng sapatos mo, kahit anong ganda ng kotse mo, kahit anong mahal ng damit mo, hindi mo maisuot. Bakit? Nandun ka sa banig ng karamdaman eh. So let go of entitlement. Kaya ako po'y humihingi ng tawad sa mga kapatid po nating na gawin ng Pampanga at kayo po'y nagstay na ho dito. Pagpasensyahan nyo na po kaming mga Kapampangan para tutkepon talaga. Yun po yung tatak sa amin, madam eh. Sa mga Kapampangan po. Mayabang. Kung yung mga Bicol mahilig sa maanghang, yung mga Ilocano ay magaling kayo, ha? Ayaw yung sumagot, ha? Matipid daw. Mga banal na kuripot po yan. Pero ang Kapampangan, di ko alam ba't naitatak po yun sa atin. But one day, I realized, totoo nga. Kahit walang laman ng bulsa, basta naka-Jordan at naka-Levi's, okay na. Kahit walang pera, pag fiesta, mangungutang. Para makapagpalit yun lang, paratot. Pagkatapos ng fiesta, problema kung paano magbabayad. Inuulit ko po, ito po'y isang bahagi ng pagkatao po natin na tinuturo ng Diyos sa atin. We need to let go of entitlement. Sabi ho dito, when you believe your own something, you stop being thankful. Kapag inisip mo na iyo, karapatan mo, mawawalan ka ng gratitude sa Diyos. Let me just share some verses. Genesis 2:7, the Lord formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Ina-assess ko po ito kung saan nagmula ang tao, anong origin, tayo po'y nanggaling saan. Anong klaseng materyales? Genesis 2:7, the Lord God formed the man from the, pakibalik po, from the dust.
Hindi galing sa platinum, hindi galing sa ruby, hindi galing sa isang mamahaling klase ng bato. Tayo ay nagmula sa isang alabok. From the dust, God physically created Adam's body from the earth. Breath of life, God breathed into his nostrils, imparting the breath of life, which is often interpreted as a divine spark or the essence of life itself. Living being, the combination of physical body and the breath of life resulted in Adam becoming a living soul or living being. Yun ho ang pagkakakreate po ng tao. Ano yung pwede nating iyabang sa Diyos? Humility from the Latin word humilitas, literally meaning lowness, smallness, modesty or humbleness. It comes from the Latin root word humus. Dito ho tayo nanggaling. Wala ho tayong pwedeng ipagmalaki. It reminds that we are not divine by nature, but created beings, finite and fragile. In Psalm 103 verse 14. For He knows our frame, He remembers that we are dust. Eto ho tayo. Amen po ba? Ano yung pwedeng ipagyabang natin? Ano yung pwedeng ipagmalaki ho natin? Tanging awa at habag lang ho ng Diyos lahat. Amen po ba? Pwede bang palakpakan muna po natin ang ating po Panginoon? Though we are made from dust, we have eternal value because God shaped us with intention and breathed His life into us. The worth isn't in what we're made of, but who made us and who breathed into us. Doon tayo nagkaroon ng value. Nung tayo po ay hiningan, nung ang isang alabok na ito ay hiningan ng Diyos, doon tayo nagkaroon ng balor. Kaya paki-congratulate nyo po ang kapatid po natin na katabi nyo ngayong umaga. Congratulations. Tayo'y nilikha ng Diyos na makapangyarihan. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. Balikan ko yung Philippians 2:7, 2:5 up to 7. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in the very nature God did not consider equality with God something to be grasped. Dito sa verse 7, nabanggit po yung but made himself nothing. Na-mention din po ito ni Pastor Alex nung Wednesday, yung pong word na kenosis. This self-emptying of Christ. Iniisip ko po ito, talaga hong manliliit tayo Amen po ba? Nakuhang i-give up ng Lord Jesus yung kanyang pagka-Diyos para sa kapakanan po natin. Ano yung kaya nating i-give up para sa katabi nyo? Amen po ba? Ano yung kaya nyong i-give up para sa inyong asawa, para sa inyong mga mahal sa buhay? Ang tao po kasi natural sa atin yung alam niyo yung ibig sabihin, yung pakabig tayo. Bihira yung taong gustong siya ho yung nagpaparaya para sa kapakinabangan ng iba. The Greek word often used here is kenosis, meaning to empty oneself. Christ voluntarily gave up the independent use of His divine privileges, not His divinity itself, but the independent exercise of it. He laid aside the full display of His glory to fully enter human weakness. Yun ang magandang halimbawa ho ng humility. Nakuwang i-give up ng Lord yung kanya pong karapatan para sa ating lahat. Amen po ba? Napakabuti ho ng Diyos. Amen. Palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. Let me read Job chapter 1, verse 20. Another verses po na magbibigay ng paalala sa atin. At this, Job got up, tore his robe, and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Alam natin ang storya, amen po ba?
Nagkaroon ng dialogue si Lucifer at ang Diyos. Ang sabi ho ng Lord, gusto mong subukan ang lingkod ko? Hindi, kaya ka lang naman sinasamba ng Job na yan kasi binibless mo. Anong sabi ho ng Diyos kay Lucifer, kay Satanas? Gusto mong subukan? Di gawin mo. Huwag mo lang siyang papatayin. So, ang nangyari, alam natin ang istorya. Unang nawala yung kayamanan ni Job. Sumunod ang kanyang pamilya. Pangatlo, tinamaan po yung kanyang kalusugan, tinamaan ng bukol. Ang nakakalungkot po, yung isang taong aasahan niya na maging support system sana, nagkamali pa. Sabi ho ng asawa niyang babae, sabi niya, kita mo ang problema mo? Ito ba ang Diyos mo? Sumpain mo ng Diyos mo. Doon ho, nasabi ni Job that naked I came from my mother's womb and naked I will depart. The Lord gives and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Wala hong pinanganak sa mundong ito na naka-Rolex kaagad. Meron po ba? Wala hong pinanganak sa mundong ito na naka-diaper agad ang anak nyo. Wala ho. Wala tayong anumang pwedeng madala sa mundong ito. Ephesians 2, verse 8 to 9, tignan nyo pati yung salvation po natin. It's all about grace. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Nasaan yung yabang po natin? Galing na nga tayo sa alabok. Ang kaligtasan natin by grace pa, hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahusay ka. Alam nyo, itong theme na ito talagang tuturuan tayo ng Diyos kung paano maging mapagpakumbaba. Aalisin ng Diyos ang lahat ng kayabangan po sa atin. Aalisin ng Diyos yung sentro, lahat ang mundo sa sarili ho, hindi ho. Salamat sa Panginoon, tayo po'y nakakadalo sa mga gawain dito every Sunday. Amen po ba? Pwede bang palapakan natin minsan pa po ang Panginoon? Hallelujah! Another verses po, Ecclesiastes 9. Verse 9 to 10. Pakibasa nga ho yung unang bahagi ng verse 9. 1, 2, 3, go. Enjoy life with your... Praise God. Nag-enjoy po kayo? Amen? One more time. 1, 2, 3, go. Enjoy life with your... Amen. Obo, praise God. May sumagot, 4. Ang sabi ho ng Ecclesiastes na isulat po ni Solomon, enjoy life with your wife whom you love. All the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. Whatever your hand finds to do, do it with all your might, for in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Pag binasa niyo po ang Ecclesiastes, bakit laging na-mention ni Solomon yung word na life is meaningless, life is meaningless, life is meaningless. Samantalang siya, nung nabuhay, siyang pinakamatalino, pinakamayaman, pinamakapangyarihan. Pero nag-conclude si Solomon sa kanyang mga salita, apart from God, life is meaningless. Kaya huwag tayong maging mayabang. Dito, the Hebrew word used for meaningless is hebel, which literally means vapor, breath, mist, or smoke. Yun po pala yung definition ng word na meaningless sa aklat ng Ecclesiastes. Alam niyo yung mist? Yung pag nag-spray ka ng kung anumang chemical, alcohol, pag spray mo, segundo lang, wala na. Yung haze na smoke machine po natin, pag bumuga, segundo lang, wala na. Yung hininga natin, pag huminga ka, after ng ilang segundo, wala na. Vapor, ganun din. So ang ibig sabihin po ni Solomon po dito, it conveys the idea of something fleeting, temporary, elusive,
and ungraspable. Something that looks substantial but vanishes quickly or can't be held. Ang sinasabi ho dito ni Solomon, hindi literal na life is meaningless. Apart from God, life is meaningless. So therefore, kung tayo po, konektado tayo sa Diyos, nabubuhay tayo ayon sa panuntunan ng Diyos, your life is meaningful. Amen po ba? Ito ang buhay na makabuluhan. Amen. Yun the best nga ang palakpak sa Lord. Sino ang masayang-masaya ngayong umaga? Siya po'y nakakilala kay Jesus. Yun the best nga ang palakpak sa Panginoon. Ito yung buhay. Sa dinami-rami ng mga funeral services na pinuntahan ko, may pang elite, may pang average, may pang talaga, pang saktuhan lang. Pero pag binaon po yan, 8 feet below the ground, pare-parehas lang ho itsura niyan eh. Wala ngang ibang dala yung mga taong namamatay, maliban dun sa 20 pesos na kukunin pa nila. May dala ba siyang titulo? May dala ho ba siyang rehistro ng sasakyan? Wala ho eh. Yun ang buhay. Kaya ang paalala ho ng Lord sa atin this morning, the first point is let go of entitlement. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Number 2 po is be obedient no matter the cost. It's about the level of our obedience. Katulad nung ginawa ni Jesus. Mentioned in verse 8 po ng Philippians 2. And being found in appearance as a man, He humbled Himself. Pakituloy ho natin. And became obedient to death. Even death on a cross. Kapag pinag-uusapan po yung example ng humility ng Lord Jesus Christ, yung level ng kanyang obedience sa God the Father, grabe ho talaga. Ito ho yung klase ng pagsunod na kayang ibigay pati buhay po niya. Ito ho yung isang reflection po natin this morning. Obedience is not always comfortable. Amen po ba? Tao po tayo. Hindi natin sasabihin, hindi ako, pastor, all the time, ready akong sumunod. Again, may challenge po eh. Jesus obeyed not out of convenience, but at a great cost. May presyo. Jesus obeyed even when it meant suffering, humiliation, and death. Kaya niyang ibigay po yun. Kaya niyang sumunod kapalit man ng buhay po niya. Now look at your neighbor. Anong kaya niyong gawin para sa katabi po ninyo? Libre ko siya ng Starbucks, pastor, okay na. Pero ang mag-sacrifice ka para sa kanya, kakaiba po yan. Amen po ba? Yun ang halimbawang pinapakita ho ng Lord Jesus. In Luke 22:42, not my will, but yours be done. Yun ang prayer po ng Lord Jesus. Lord, mangyari hindi yung gusto ko, Ama, ang mangyari ang kagustuhan mo. Tanong ko sa inyo, marunong lang ba tayong sumunod sa Diyos kapag tayo po'y komportable? Magaan lang tayong sumunod sa Diyos kapag binibigay ng Lord yung panalangin po natin? O mahirap minsan na yung panalangin mo hindi sinasagot, pero yung panalangin ng kapitbahay mo nasagot. Minsan humahaba leeg natin. Pag pinagpapala ang kapitbahay at yung sayo ang tagal. May kausap po ba ako ngayong umaga? Si Mrs. nakita kapitbahay, bago ang TV ng kapitbahay, praise God, curve! Woo! Sabi sa Mr. Darling, bagong TV ng kapitbahay, di ako papakabog dyan. Bili ka ng TV, sinlaki nung nasa church. Grabe, nangarap, LED wall. Binili naman ng Mr. Mahal eh. After 2 months, dumating na naman yung bagong kotse ng kapitbahay. Mahaba na naman ng leg ni Mrs.
Sabi sa asawa, darling, ibenta mo ang lumang kotse. Hindi ako papakabog dyan. Bili ka ng bagong kotse. Mag-loan ka. Binili rin. Masunurin ng asawa. After a year, namatay ang babae sa kapitbahay. Sabi ng mister, darling, patay na yung kapitbahay natin. Papakabog ka ba? Sumunod ka na. Minsan nasusubok ho tayo sa mga bagay na akala ho natin sumusunod, pero yung puso ho natin, hindi buong pusong sumusunod. Nasabi ko po last time sa GL Santo Tomas, susunod ako sa Diyos anuman ang hirap ng sitwasyon. Ang example ho natin yung ginawa ho ng Lord Jesus, kayang ibigay maging ang buhay po niya. Masunod lang ang kalooban ng ating amang sumasalangit. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. In Matthew 16, verse 24 to 26, then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, pakibasa, he must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. Verse 26, what good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi ho siya parang nasa cloud 9. May struggle ho. Amen po ba? Yung sasabihin ng mga loved ones mo sa'yo, hindi mo pa nga naayos ang inyong nakagisnan, magbabago ka na ng relihiyon. Yun mga lumang atake ho nila. Dito ako nakakilala, dito ako mamamatay. Ika ng dili, amok tutuki. Yung pagsunod ho sa Diyos may kaakibat na presyo. Look at Deuteronomy 5:33. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. Take note of the word to all that the Lord your God has commanded you. So that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Ang lalim ng pagsunod po natin sa Diyos ay may kaakibat po na reward in His proper timing. Amen po ba? Inuulit ko, ang pagsunod hindi ganun kadali, nangangailangan siya ng malalim na motibasyon. Alam ko po makaka-relate po kayong lahat sa mga faithful tithers and givers po natin sa loob ng ating simbahan dito po sa GL San Fernando. Palakpakan niyo naman po ang bawat isa po sa inyo. Yung best yung palakpak sana para sa inyong lahat. Amen po ba? Hindi natin mararating ito kung wala ho kayo. Kaya salamat po. Hindi natin mabibili ang lupang nandito sa tabi ho natin kung hindi ho nyo ibinibigay yung para sa Panginoon. Amen po ba? It's about our obedience to the Lord. Na minsan, totoo, within, merong laban eh. Pero alam natin kung anong tama. Di ba? Hindi all the time na laging magaan. Hindi madalas nga may challenges. Sabi nga ni David, di ba? I will not give to the Lord an offering that will cost me nothing. Alam natin sa pagbibigay natin yon, masakit yon, pero yun ang tamang offering. Kasi alam mo, susunod ka eh. Amen po ba? Amen. Excited na ho ba kayo sa mangyayari sa mga daring na mga araw? Excited na ho ba kayo sa Thanksgiving and dedication po natin pagdating ng tamang panahon? Mukhang mahina yung palakpak ko na yan. Amen po ba? Dati yung drone lang natin nakikita. Doon lang, drone lang. Ngayon po, baka isang araw hindi na drone. Baka maapakan na. Hallelujah to Jesus. Bakit po? Kasi marunong tayong sumunod sa Diyos eh. Kahit alam nating mahirap, kahit alam nating masakit, kahit alam mong may masasacrifice, okay lang. Kasi alam mong ito yung tama. Amen po ba? Paki-congratulate naman po yung katabi ho ninyong masunurin. Yung best na palakpak po sa atin pong Panginoon. Kaya walang duda, ako naniniwala, hindi man tayo after sa reward po ng Panginoon. Hindi tayo after dun eh.
Magugulat na lang ho kayo, non-stop yung provision ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Pangatlo at panghuli, before ho tayo manalangin, is trust God with the outcome. Yung unang punto ho kanina, let go of entitlement. Number 2 is obedience, no matter the cost. And the third po is trust God with the outcome. Sumunod ang Lord Jesus. Nagpakumbaba, nilet go yung kanya pong rights, yung kanyang privileges. Nag-obey sa utos ng God the Father. But in verse 9 po, let me read. Pakiclick ko natin, verse 9, Philippians 2. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. And that's the outcome. Yung na naging output ng ginawa ho ng Lord. He let go of His privileges, sumunod sa Panginoon. Alam niyo sa buhay po natin, let us do what's right, even when we can see the results. Kaya ho ba nating magtiwala sa Diyos ngayong umaga? Na kahit anong hirap ng sitwasyon po ninyo, kahit gaano kakomplikado ang sitwasyon po natin, ang importante po yung lalim ng ating pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Jesus humbled Himself and obeyed unto death. Then God exalted Him. The reward didn't come before the obedience. It came after. Ito po ay mahalagang paalala ho ng Lord sa atin this morning. And as I end po, last slide po. Trust is proven in silence and delay. Hindi ibig sabihin na hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos ay wala siyang ginagawa. Pagtiwalaan lang po natin siya. Maybe you're struggling sa iyong business, sa inyong relationship. Kung nag-aaral ka, feeling mo baka hindi ka makatapos ng pag-aaral, tinitiyak ko sa iyo, kayo po ng mga nandito ngayong umaga. Alam ng Diyos yung bawat laban po natin sa buhay. Sinasamahan po niya tayo. Amen po ba? Pwede bang palakpakan muna natin ang atin pong Panginoon? Pwedeng tumayo lang ho tayong lahat saglit. Let me just share some reflections po. Normal po sa tao yung ang maging goal natin sa buhay ay i-please yung mga taong nakakasalamuhan natin araw-araw. Yung boss mo, nagtatrabaho ka, gusto mong i-please ang boss mo. Gusto mo laging maayos, excelente yung trabaho. Sa loob ng bahay, kung kayo po magulang, ang objective nyo laging, goal nyo is to please your family. Sa mga nagluluto po dito katulad ko, ang goal natin madalas, mapasarap yung luto natin. Na kapag kumain po sila, di ba, approve yung magsasabi na wala talagang pagkakaiba, yung walang makakapantay sa luto ng aking nanay. Yung tumang-tuwa ka. Pero alam niyo ho, ang tao mahirap i-please. Binigay mo ng lahat, ginawa mo ng lahat, sa isang banda parang nakikitaan ka pa ng kakulangan. Pagyaya may tabang yung luto mo, kakaling mo na ng mga nyaman. At katabang na, makanyin may semasan. Sama ng loob yun no? Yung di nilang gumising ka ng madaling araw, nagluto ka, nag-prepare ka. Ang hirap i-please po ng tao. Pero wag nating kakalimutan ang isang persona na kailangan nating mapalugod sa buhay natin. Di baling wag nang matuwa ang karamihan sa atin. Ginagawa mo na yung best mo, di baling wag nang matuwa yung karamihan sa'yo. Ang importante, maging approved tayo sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Alam ng Diyos yung nilalaman ng puso ho natin Sige, palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Di man tayo approved sa harap ng maraming mga tao, hindi man tayo umabot sa standard ng karamihan. Basta ako, ang objective ko, Lord, maging masaya ka lang, mapalugod lang kita, Panginoon, sa buhay ko. Masaya na po ako. And then I realize one day,
sa kabila ng ating kapalpakan, sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating mga nagawang pagkukulang sa Diyos, kailan ba nagkulang ang Panginoon sa atin? Laging nandyan ang kamay ng Diyos, inaabot pa rin po niya tayo ng kanyang habag, ng kanyang awa. Amen po ba? Ito yung tamang awit po natin sa Panginoon ngayong umagang ito. Ito yung magiging response po natin sa Kanya this morning. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakai, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa Hallelujah. naging isang taglay, Ilalaan bawat saglit. upang ibigin ka. Come on, sing the verse 1. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, Kung mayroon lamang ito ang awit namin sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Come on, sing from your heart, church. Lahat sa iyo ay ibibigay. Hallelujah. pamansaki, Nag-iisang taglay. Ilalaan bawat saglit. upang ibigin Hallelujah. Nakataas ang ating mga kamay. Come on, sing. gaya ng Oh, dahil hallelujah. hindi napapagal Sa pag-aalon, puso ko ay sa'yo. nagmamahal. Sa habang Hallelujah. Ikaw ay sambahin. wagas na pagsinta, Hallelujah. Come on, sing from your heart. kalapit na nga, Ito ang awit natin sa Diyos ngayong umaga. gaya Oh, hallelujah. hindi napapagal Sa pag-aalon, puso ko ay sa'yo. magmamahal. Sa habang panahon, Natatanging kayamanan ko. ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, Hallelujah. kalapit Let the people sing. Gaya ng dagat, Panginoon, ng dagat na hindi napapagal. Ito ang awit ng aming mga puso. Ito ang awit ng aming mga puso ngayong umaga. Come on, sing. Hallelujah. Wagas na pagsinta. Natatanging kayamanan ko, Panginoon. Come on, just sing from your heart. Ito ang totoong yaman namin, Panginoon, ang sambahin, ang manahan sa iyong presensya. iyong dinggin. Come on, just sing. Kalakip na Hallelujah. Natatanging kayamanan. natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong dinggin, kalakip ng awitin. We praise you, Lord. We thank you, O God. Thank you, Lord Jesus. Tingin po tayo sandali sa harapan before I give the pastoral benediction and prayer. Madalas naman nating marinig, okay, pagpapakababa, sundin si Kristo. Yung tatlong ibinigay na dahilan o paraan po para makasunod tayo sa halimbawa ng kababaan ng Panginoon, reviewin natin lagi. But then while I was listening to the preaching, mentras na uunawaan po natin ito, yung bang nagkakaroon tayo ng malusog na hiya.
Ang Lord natin mismo, wala nang tataas sa Kanya, tinuruan tayo paano magpakababa. Ang layong sobra natin doon sa ganon. Yung simple example, I can sacrifice, I can buy a Starbucks. We may start with those little practices. But let's choose to go deeper. So, ang mundo, kapag dinignan natin, talagang ang focus, pagpapakataas at ang focus sarili. Yan ang mundo. Pero sa kaharian ng Diyos, ang focus, pagpapakababa at ang focus hindi na sa iyong sarili. Ang focus sa Panginoong Jesucristo. And it will be a constant battle. Uunahin ko bang sarili ko? O uunahin ko ang nais ng Panginoon? At pag pinagmasdan natin ang tao, bakit humantong ang tao sa samot-saring klaseng mga problema na kung tutuusin, ang ginagawa ng iba na solusyon, bandage solution. Hindi naman talaga ang solusyon ang ginagawa, kundi yung iba yung solusyon pa nga, mali na nga, tatakpan pa ng mali. So lalong nasisira ang buhay ng tao. Yung ating tema po, Christ's humility is the answer. Hindi pinapansin ng marami yan. Ang gusto ko yung agarang solusyon, ganyan, kaya bandage solution. Hindi talaga nauugat yung problema. Ang problema talaga, yung buhay na hindi nakasuko sa Panginoon. In fact, napaniwala ni Satanas ang maraming tao na ang Diyos kalaban nila sa kasiyahan nila. Na ang mga utos ng Diyos ay hindi naman nakaka-enjoy sundin ang mga utos ng Diyos. Akala ay pinagnanakawan sila ng kasiyahan ng Panginoon. Pero ang totoo, the Lord is just teaching us how to live and how life really works. Because He's the author of life. And the Lord knows how life will work at its best. So, ang mga tao kapag ang naging pangunahin sa buhay talaga, personal lang, na kasiyahan, yung mabilisan, nearsighted kang masyado. Hindi ka long-sighted na malayo ang nakikita. Yung agad na saya ang nakikita mo regardless of the consequences. Pero yung mga tumatalino sa buhay, marunong silang magpreno, marunong magdisiplina ng sarili, marunong magkontrol ng sarili, kasi ang iniisip, hindi lang yung kasiyahang makukuha, kundi yung konsekwensyang mangyayari kapag ginawa mong isang bagay. Masaya din yung nabubuhay sa immoralidad. Masaya sa laman. Pero nasisira ang pamilya. Nasisira ang moralidad. Lahat ng pakana ng dyablo, pati ang sistema ng mundo, nakadisenyo para unahin ng tao ang kanyang sarili. Give in. Para mawala ang control. Mga pelikula lang ngayon makikita mo yung value system, kahit kapag diyan ka nagbabad, yan ang huhubog sa utak mo. Taksilan, gantihan, patalbugan, hiwalayan, ni walang banggit ang Diyos. Walang banggit ang kanyang salita, na ang kanyang salita ay magbibigay ng tibay sa relasyon. Baliwala ang Diyos, puro damdamin lang. Puro damdamin. Pinaglalaroan ang damdamin ng tao, ang emosyon ng tao, which is one of the most vulnerable aspects of every human being. Yung ating emosyon, yung ating atensyon, yung ating affection. These are the most vulnerable areas in our lives. So yung iba, nakapokus dun sa agaran. Kasi uunahin ko ang sarili ko Uunahin ko yung sariling kasiyahan ko Pero hindi iniisip ang mangyayari sa pagtataksil kapag siya'y nagtaksil sa kanyang asawa o sa isang relasyon. Basta yung masiyahan ako. Kaya ang focus ng mundo, pag yan ang naging lifestyle ng tao, yung kanyang sarili ang focus at magpapakataas siya sa halip na ang focus ay si Kristo at ang pagpapakababa
talagang palayo ng palayo yan sa Panginoon. Kaya ang usapin sa buhay, hindi yung kung ano ang masisiyahan ako, kung hindi kung ano yung tama. At iisipin ko, hindi ako magiging nearsighted na quick happiness ang gusto ko. Kundi titignan ko yung konsekwensya ng gagawin ko. At pagkatapos, susunod yung kasiyahan. Tinitiyak ko po sa inyo. Parang sa una mahirap, pero maliligayahan ang isang taong sinusunod ang matuwid na pamantayan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah! So when the Lord gives us His commands, hindi niya tayo pinagkakaitan ng kasiyahan, kundi tinuturuan niya tayo ng tamang pamumuhay na hindi mo pagsisisihan dahil ang kasunod, tunay na kasiyahan na walang regret, walang guilt sa puso. The key is humility, pagpapasakop sa ating Panginoon. Kaya, why do we need to obey the Lord? Because He's always right. But you cannot obey the Lord if you don't trust the Lord. So you need to learn how to trust in the Lord. Mas magaling siya kaysa sa akin. Alam niyang makakabuti sa akin. But then you cannot trust the Lord, thereby you cannot obey Him if you don't know the Lord. Kailangan lumalalim din ng pagkakilala mo sa Kanya. The more na lumalalim ang pagkakilala po natin sa ating Panginoon, mga kapatid, lalalim din tayo sa pagtitiwala sa Kanya. At kahit minsan may mga utos siyang kumukontra ang ating isip, kumukontra ang ating laman, dahil parang gusto natin na masyahan agad tayo at nagre-rebelde ang katawan natin, dahil kilala ko ang Diyos, mahal niya ako, magandang plano niya sa buhay ko, pagtitiwalaan ko siya. At dahil doon, susundin ko pa rin siya. Ilan na sa ilang kapatiran natin ang nagpatotoo. In fact, we have one of our leaders now, napakaganda ng kanyang patotoo. Dati meron akong sugar daddy, kanya. Nakadalo siya sa gawain ng Panginoon. Mali pala ang ganitong paraan ng pamumuhay. At saka naisip niya, hindi siya laging maganda. Itong taong ito, kaya niya ako mahal ngayon. Kasi maganda pa ako, pero darating ang panahon, hindi na ako magiging maganda. Itatapon niya ako, ipagpapalit niya ako sa iba. Bukod pa dito, mali ito sa harap ng Diyos, ito'y immoralidad. Gumawa siya ng pasya kahit mahirap. I'm going to stop this immoral relationship. Nasisiya ng laman, pero kasalanan, mapapahamak ang kanyang kaluluwa, hindi tama sa harap ng Diyos. Nagpasya siya. Alam niyo, nung nag-step in faith siya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Nakapag-put up ng business, binless ng Panginoon, at yung anak niya nag-graduate pa with honors kasi ang kanyang kinapitan, hindi na sugar daddy, kung hindi ang kanyang loving Heavenly Father, ang ating Diyos na buhay, na nangakong hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. The problem is we want to be in control. That's why we want to manipulate. Ang susi, huminto tayo sa pagre-rebelde sa mabuting kalooban ng Diyos. Dahil ang lahat ng utos ng Diyos, hindi pampabigat sa buhay. Pampagaang yan. Pakita po natin sandali, 1 John 5:3, just to show you something. Kasi pinaniwala ho ng diablo yung maraming tao. Ay, killjoy ang Diyos. Dito ako masaya. Yun nga May kasiyahang mapapahamak ka, alam ni Satanas yan, magiging makamundo ka. Pero kailangan, unahin mong pagtiwalaan ng Diyos, ang kanyang kaparaanan. Huwag kang lumakad dun sa malapad na daang papunta sa kapahamakan. Lumakad ka dun sa daan na kahit makipot, pero yun ang tama. Everybody, loving God means, read with me, keeping His. Do you love God? The proof is you keep His commands. And His commandments are not burdensome. Hindi sila pampabigat sa buhay, pampagaan po sila sa buhay. Purihin ang Panginoon. Why can we say that? If you have a very healthy marital relationship, your children will be secure. Si daddy ko, si mami ko, nagmamahalan. Hindi kami iiwanan. Hindi kami mapapabayaan. That would create a very secure family. So what will happen? Maayos ang takbo ng pamilya. Unlike dun sa gusto ko masyan, kaya magsusugal ako para baka sakali maka-jackpot ako. Hanggang sa
pinagnanakawan na ang magulang. Binebenta ang titulo. May mga kasiyahan na magdudulot ng dagli ang saya, pero palayo ka ng palayo sa Diyos, pasira ng pasira ang buhay mo. Therefore, yung ating mensahe pong narinig, yung pagpapakababa ng Panginoon, may mga bagay na mahirap gawin, pero yun ang tama eh. Gawin mo pa rin yung tama, susunod yung kasiyahan later na hindi mo pagsisisihan. Palabakan po natin ang Panginoon. Lift your hands to Jesus once again. Magkaroon po tayo ng self-reflection sa ating napakinggan. Ang modelo nating lagi ay ang Lord Jesus Christ. And every day, let's apply it. Huwag nating uunahin ang sariling kasiyahan. Unahin mo ang araw na nananalangin ka, nagpapasakop ka. Train yourself to submit yourself to the Lord, to humble yourself before God. Ano announcement? Napakapalad ng isang taong sinisimula ng araw na iniluluhod niya ang puso niya sa harap ng banal na Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, humble yourself therefore under the hand of Almighty God, and then He will lift you up in due time. Hindi man daglian. Pakita mo sa Diyos, hindi ka nagre-rebelde sa Kanyang mabuting kalooban, kundi nagtitiwala ka sa Kanya. At kahit mahirap, gagawin mo ang tama sa tulong at lakas na galing sa Panginoon. Makikita mo, itataas ka ng ating Diyos. Pagpapalain niya yung marital relationship, yung relasyon mo sa iyong anak, relasyon mo sa iyong pamilya, pagpapalain niya ang bawat aspeto ng iyong buhay. Masarap mabuhay na nasa iyo ang pabor at pagpapala ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Your hands are lifted to Him. Sing that chorus again. It's a promise to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Dagat na hindi napapagal sa pag-alon, gusto ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon na natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalagip ng awit. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Gawin po natin itong isang pangako. Praise you, Lord. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Habang nakatas po ang ating mga kamay sa presensya ng ating makapangyarihang Diyos, this is what happens supernaturally in the worship and healing service of our churches. Pinapahintulutan natin na ang Santong Espiritu ay iayos ang paraan ng ating pag-iisip. Ibinabalik tayo ng Panginoon sa Kanyang matuwid at banal na mga tuntunin sa buhay. Gusto ng dyablo maligaw ang buhay ng tao at napakagaling niyang mang-aliw para i-distract kanya sa mga bagay na tingin mo ay magbibigay ng dagliang saya sa iyo, pero maglalayo sa iyo sa matuwid na daan. But when you begin to hear the Word of God and sense the presence of the Lord and how much God loves you and how the Lord is drawing you close to Himself, natutunaw ang puso natin sapagkat sa kabila ng ating mga pagkukulang, patuloy tayong inaabot ng ating Panginoon at patuloy niyang nais na bigyan tayo ng pagkakataon. Kung may mga bagay sa buhay natin na hindi siya humility kundi rebellion against the will of God, makapangyarihan ang pagpapakababa sa Diyos. Maaawa siya sa buhay natin at bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan ang tukso, para mapagtagumpayan ang kahinaan ng laman, para mapagtagumpayan ang mga mapanirang bisyo sa ating mga buhay. You just have to learn how to call upon the name of the Lord. Tutulungan Kanya, minamahal. Tutulungan Kanya, kapatid. At sa iyong puso ngayong araw na ito, maging kayo po na nakikinig via online, yung totoo, wag lang lip service, kundi yung totoo galing sa puso.
hingin natin ang tulong ng Panginoon. Magpakababa tayo sa Kanya at makikita mo ang Kanyang kapangyarihan. Itataas ka niya. Yung lugmok mong kinasadlakang lugar, hahanguin ka niya dyan at babaguhin niya ang buhay mo. May pag-asa kay Kristo. Siya ang katugunan. Sumunod tayong lahat sa prayer ng buong puso. Sabihin natin, dakilang Diyos. Dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa pagdako ko sa lugar na ito, sa panambahang ito. Sa panambahang ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong Nadarama ko, Panginoon, ang iyong pangungusap sa akin, ang iyong pag-abot sa akin. ang iyong pag-abot Ayaw mong manatili ako sa lugar ng kamalian, sa lugar ng kadiliman. Nais mo ako, O Diyos, na lumakad sa daan ng katuwiran, sa daang tama, sa daang hahantong, sa tagumpay sa buhay. Siya sa atin mong aking puso, anumang rebelyon, anumang pong kataasan, anumang pamamaraang pangtao na nakagawin ko. Linisin mo ko ng iyong banal na dugo. Baguhin mo ang aking buhay. Akayin mo ang aking kamay sa iyong tamang daan, Panginoon. Ako'y nangangako. Susunod ako sa iyong kalooban. Bigyan mo lamang ako ng lakas. Bigyan mo ako ng iyong kahabagan. And I confess, apart from you, Lord, I cannot make it. But with you, I can make it. I confess, Jesus is my Lord. Jesus is my Savior. Hindi si Satanas ang may-ari sa buhay ko. Hindi ang kamunduhan ang may control sa buhay ko. Hindi na kasalanan ang may control sa buhay ko. Ako'y pinalaya na ni Jesus. Ako'y anak ng Diyos. I am saved. I belong to Jesus. I belong to victory. And I will lift Jesus in my life, that I may decrease and Christ will increase. In Jesus' name, amen, amen, amen. Purihin natin at pasalamatan po ang Panginoon. Kung ginawa mong mataimtim ang iyong prayer, ang ating Diyos po, hindi sa malayo sa mga tunay na nagpapakababa sa Kanya. I believe the Lord heard your sincere prayers. And you have to continually make that kind of decision every single day of your life. At makikita mo, ibang-iba kapag pinagtiwalaan mo si Jesus. Alam niya ang disenyo ng matagumpay, pinagpala at maligayang buhay. Let me pray for you. Sa lahat po ng nagdako ngayong araw na ito sa aming pangkalahatang pananambahan, maraming salamat, O Diyos, sa mensaheng aming narinig na ibinahagi ng inyong lingkod, Pastor Albert. Ito po ay mga binhing pumunla sa aming isip na aming i-reinforce ang humility of the Lord Jesus in our lives. At babantayan namin ang aming mga sarili. Kapag unti-unting gustong manguna uli ng kataasan, kukunin mo ng aming atensyon, Panginoon, upang ang mga ito ay aming titigilan at huwag pababayaang manguna sa aming buhay. We will apply the humility of Jesus in the way we treat people sa mga restaurant, sa kalsada, lalo na sa aming sariling pamilya. Sapagkat kami mismo ay yung kinaawaan lamang, Panginoon. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba, maging maawain sa aming kapwa, maging matulungin, Panginoon, at huwag kaming mabuhay sa inggit, galit, poot, pagsiselos at mga attitudes na nagsisira ng karakter ng isang tao. Lord, we thank you that you're raising up anointed dads who will take care of their family, responsible husbands to their wives. You are raising up anointed children who will be respectful to their parents, na hindi kung sagot-sagutin ng magulang ay parang mas matanda pa sa magulang, but they will remember your commands, honor your father and your mother, so that it will be well with you. Panginoon, i-release mo ang pagpapala sa mga pamilya sa pangalan ni Jesus. Alisin mo ang mga sigalot na ginagawa ni Satanas sa loob ng tahanan ng iyong mga anak. We rebuke even the demonic spirits that is trying to destroy the quality of life of the parents at
sa pangalan ni Jesus ng kanilang pamilya, sapagkat hindi mo kalooban ng kaguluhan. Kayo'y Diyos ng kapayapaan, kayo'y Diyos ng pag-ibig, at napakalaking lugar na matutong magpakumbaba ang bawat isa, mag-abot sila sa iyong pag-ibig at biyaya. By faith, brethren, receive the peace of the Lord and the blessings of God upon your families, upon your loved ones, in the name of Jesus, alongside with the blessings of the Lord, the blessing of healing, the blessing of deliverance, the blessing of God's favor sa inyong mga trabaho, sa inyong mga kabuhayan. Sa pangalan ni Jesus, i-activate natin ang ating faith. Tell Jesus, I claim it, Lord. Tinatanggap ko ito, Panginoon. Open your mouth. Give Him praise, people of God. Hallelujah. Receive it by faith in Jesus' name, including healing to your bodies, healing to your soul and mind, peace to your mind and healing to your bodies. In Jesus' name. Thank you, Lord. Hallelujah. Everybody say, thank you, Jesus. I am blessed. My family is blessed. In the name of Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on now. Verse in worship. Sing that chorus again. This is our promise. Hallelujah. We will worship Him as long as we live. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ang sabahin. Wagas na pagsinta, iyong bigay, kalakip ng awitin. Kaya ng dagat na hindi na Lord, we thank you for the release of peace in the hearts of your people. Woo! Thank you, Lord. You are taking over. Sa habang panahon, natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta, iyong bigay, kalakip ng awitin. See, Lord, all the blessings that your people received. We're looking for the day that all of our brethren, yung iba'y nauna ng mga nagpatotoo sa iyong pagtataas sa kanilang buhay, sapagkat totoo ka sa iyong mga pangako. Hindi mo ito ipagkakait sa lahat ng nagpapasakop sa iyo. We give you the praise, Lord, in Jesus' name. All will say, Amen and Amen. Sino pinapagpala ngayong umaga? Powerful preaching of God's Word today. Ang next challenge, aplikasyon. Sabi mo sa iyong katabi, aplikasyon, kapatid. Maybe some of you are saying because we're still human beings, paano, Pastor, if I miss it? Alam nyo, bumalik ka agad. Magpasorry ka una sa Lord. Pagkatapos magpasorry ka sa asawa mo, huwag patatagalin yung mga bakod na ginagawa ng kaaway. May mag-asawa, isang buwan na, hindi pa matinong mag-usap. Bakit galit? Hindi niya ako pinagtimpla ng kape. Ha? And sometimes it's not the coffee, it's the ego. It's the ego. But every time you say, hindi nga ako pinagtimpla ng kape ng misis ko nung araw na in-expect ko. Pero naglilinis siya ng bahay. So sometimes we forget to see the bigger picture. Let's not expect everybody to be perfect. Nobody is perfect. Tama po ba yun? Not all of our expectations will happen all at once. This is a broken world. This is a broken world. Isa lang ang perfect. At yun ay ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang katapatan. Kaya lagi mong ititingin ang mata mo sa Panginoon. And then you keep on bouncing back and moving forward despite the imperfections of this world. Tapat pa rin at dakila ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Lift your hands to Jesus, please. Father, we thank you for the powerful anointed message na yung ipinahayag sa aming kalagitnaan through your servant, Pastor Albert. Thank you for blessing him and his entire family, and for all of the prayer petitions in this prayer request box. Halos mapuno po, O Diyos, ang prayer request box na ito. Palatandaan ito ng mga pusong nananalig na walang imposible sa iyo. Because we serve a God na hindi namin pwedeng lilimitahan. Kaya't Panginoon, sa pangalan ni Jesus, turn all of these petitions into powerful testimonies that our God is alive. Hallelujah.
And Lord, thank you for the secret petitions in the hearts of your people na alam naming pinagpala mo na kanina pa man sapagkat walang bagay na may tatago sa iyong harapan. You can heal our pain over and over again. You can renew us over and over again. And we thank you for what you have done in this worship service in Jesus' name. Your hands are continually lifted for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you, cause His face to shine upon you, be gracious to you, and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory with breakthrough anointings and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. All will say, Amen and Amen. God bless po. Magandang umaga. Enjoy your weekend. Enjoy your life group. See you next week and to God be the glory. God bless po.